Kung nag-decide man ang Panginoon nga si Presidente Sara sa 28 nga gaga ka, wala ka na doon. Nakialam ba si Sara sa yung bilat sing Iloy ko nung chinupa mong tarugo ni Wilmar? Kag nagtsupa ka rin sa ibang nga tarugo nga may mga asawa, pinakialaman ka ni Sara Duterte? Wala ka nga ga-exist sa kanyang kukuti. You do not exist, not even in her conscience. Shout out sa Reaction Vlog YouTube channel. Please like and subscribe. Huwag kayo. Ka nga lamok. Payat-payat kang bilatsing Iloy mo, adik. Do anoreksya, may anoreksya, bulimya ang iyo di puta ning sapat. Akala mo maganda ka tingnan, hoy! Itsura sang alien avatar ite. Ang itsura mo si ite ka, ito ang kambal mo'y gaga. Ito ka ho, tingnan mong pagmumukha mong bilatsing Iloy ka. Ito ang iyong family member. Wala kang pinagkaiba. Patay huya ka, taga-ibang planeta kang alpot ka, ayan. Iyon ang kakambal mo. Itsura mo daw lamok ka nga may anemia nga gaalala mo ni sasang suyop nga suyop. Aside sa pagsuyop mo sang tarugo, gaalala mo ka na gabi-gabi nandoon ka sa bar, nakita yung likod mo. Hindi ko nasabi to kanina, bugtot ka pala. Kuba ka pala, gaamo ni palang likod, may ano ka, may scoliosis. Kapangit pala sang likod ni sang bilatsing Iloy ni si Tulo, bugtot to. Ikaw ay isang bugtot, kuba. Bigaon, ang itsura mong yun di puta ka, wala ka pa sang amimilok. Bakit wala ka sang kwan eyelashes? Sa Ilonggo ang eyelashes, amimilok. Wala ka sang pilik mata, libat. Nagsalita na naman sa ginblame niya naman si Hesus Kristo. Bliname niya naman ang Panginoon. Ang Panginoon na busy ngayon sa mga gira kag sa mga pamin sa Sudan. Maraming mas importanteng bagay na sinusolve ang langit. Kaysa naman sa mga problema kag sentimento ni sambilatsing Iloy ning kaplogo. Ang sabi yan na naman, nag-post-post ka naman bilatsing Iloy mo kang paumul-umul mo naman ko. Kaso wala sa choice, binabayaran sa ni Martin Luther King. Sabi sang alpoto, saan ba nagamit si President Sara ng ano, ng Diyos? Share the life, guys. Stop using God's name, sandali. Stop using God's name in vain. It baffles me that if God prepared her for the presidency, He should have at least prepared her with the basics. The very minimum at least. Kamangu pa si mo mag-English, ang bilatsing Iloy ka, bare minimum. And that adjective, the word that you just used, it baffles you. That is so elementary. Wala na ginagamit. Dapat nagagamit ka sa mga words ng mga flumox, perplex. Dapat mga ganon. Ang mga words nga ginagamit mo ka, ikaw ang very basic, ko'y lamok. Lamok nga tuloon. Ginagamit mo ang Panginoon. Nagawander ka. It baffles you. Na bakit kung prepare sa sang Diyos, bakit hindi sa prepare sang Ginoo? Hindi sa prepare sa Diyos. Ano nga basic? Ang ikal-anim na utos ng Diyos, huwag kang makikiapid. Thou shall not covet thy neighbor's husband or wife. Hindi ka prepare sang Diyos. Hindi tinuro sa iyo sa katikista noon. Hindi kayo nagsimba sang alpot bigaon puta-puta mong nanay. Kuhanin ko gani ng picture sang Iloy mong iyo di puta kasandali lang. Bigyan mo ko gani ng isang picture sang nanay ng isang bigaon. Family picture sa mga bilatsing Iloy. Ang Iloy niya kag ano ang pangalan sang nanay yan eh. Give me the name of the mother, ang bugaw mong nanay. Your mother pimp you and your sister na may ngipin na dinosaur. Ang Diyos na wala sang alam. Nagapanahimik doon si Hesus Kristo sa kalangitan. Dinamay na naman sang alpot, hindi niya alam ano nga basic carb minimum. Ano nga gi-prepare bilatsing Iloy? Ano nga basic? Ano nga akala mo kay VP Sara yo di puta, anak ni Bin Laden? Na walang values, wala sang edukasyon, terorista. Tinuruan sang tatay nga magpatay bilatsing Iloy sa mga inosente. Tinuruan ni Bin Laden na sa paglaki mo, lahat ng mga Kristiyano bumbahin mo. Ano na sa lumaki sa sapiling ni Saddam Hussein? Sang mga terorista, huy kaplog, ikaw ang
tinuruan sang nanay mo nga gaga. Wala ka sang basic attitude, character, values. Ang yudiputa ka kay kung sana, meron ka sang values nga tinuro sang iloy mo nga bigaon. Sang nanay mo nga utruman kayo diputa ka manyakes, dapat hindi ka kabit. Dapat ang anak mo hindi bastardo. Kung mabuting babae ka, hindi ka nang agaw sang similya, tsaka ng titi ni Wilmar. Naminson ko naman si Wilmar kasi kapangunang-una ka naman. Prepare for the presidency, anuman. Bilatsing ilo, you cannot even construct proper English. The thoughts that you want to convey, the message that you want to convey to people, it's so topsy-turvy. Prepare you for what? Nagsabi si Sarah nga ang kanyang destiny. Si President Sarah nagsabi nga destiny niya itong binigay sa kanyang Panginoon. You question the understanding of God. Do you fathom the understanding of God? Now that is blasphemy. Kung yan ang faith ni President Sara nang i-address ko sa kanya, kasi wala ko yung presidente nga si BBM, fuck you. Now, if this is the faith of President Sara that her destiny is to become the President of the Philippines, who the fuck are you to question her faith? And if President Sara had an apparition of God during her sleep, or maybe she had a vision like Moses, and like all the evangelists who claim to have, or they claim to have a vision that they spoke with God, or they spoke to God, who the fuck are you to question the faith of somebody who trusts God? Gusto mo mag-religious naman tayo ngayon? Ikaw, wala ka nag-attend sa katikista noon sa Sunday school, hindi ka dinala sang nanay mo nga alpot? Basic na values na dapat tinuro sa'yo. Huwag mag-alpot, huwag maging burikat, huwag magnakaw damo-damo, kagaya sa 10 Commandments na hindi sinunod. Honor thy father and thy mother, hindi mo gina-honor ang nanay kag tatay mo dahil swail ka. Thou shall not use the name of the Lord thy God in vain. Ikaw din ginamit mo rin ang sabi ng Diyos. Thou shall not steal. Ano ang mga ninakaw mo? Marami kang ninakaw, similya, tarugo, lalaki. Pera, oportunista ka. Marami kang ninakaw, bilatsing iloy. Ang pribiliyo na sana nagkaroon sang tatay ang anak mo nga hindi sa bastardo. Ilang tao dapat ang nakalamon sa biniling bahay sa'yo, sa Hilux, tsaka sa motorbike, sa big bike. Magnanakaw ka sang similya, sang tsupa, sang kantutan. Iyan ang iyong kasalanan sa 10 Commandments. Thou shall not lie. Yan ang sabi sang Biblia din. God does not like an arrogant eyes and an arrogant face. Ikaw ay may ganong itsura doon sa Habakuk. Open your Bible, alpot. Yan ang sabi sa Biblia ni Habakuk. God defies people with an arrogant look. Arrogante ka numero 1. Bilat si Iloy nagapay mo nung si Jesus Christ to ga chill sa langit. Gipakialaman mo naman ang desisyon sang Diyos. Kung ang desisyon sang Ginoo nga si Presidente Sara ang presidente sa 2028, sino kahoy alpot nga pinadala ni taning sa kalibutan nga maghasik sang lagim. Ikaw ang nanggaling sa impyerno nga magnakaw sang lahat nga mga tarugo. Yan ang papel mo. Nagaga ka. Bilatsing Iloy. Nagnagay sa nagpreacher ang kaplog ya. Ang wala uya nagnagay sa sang preacher preacher. Numero 1 ka makasasala pagkatapos. Ano nga klase sa statement naman? Thou shall not stop using the name of the Lord thy God in vain. In vain ha? Bakit nagsabi ba si President Sara? Nagsabi sa Lord, patawarin mo ko lang Lord ha. Hindi ko ginamin nga magsalita nito Lord, pasensya lang. Ang sabi ng Panginoon, mangdadaya ako sa eleksyon, yan ang aparisyon sa akin ng Diyos. Dayain ko ang eleksyon, nag-amo na si Sara. Yun ang salita ni President Sara, huy gaga. Hindi niya ginamit sa magsabi ka nga ginagamit ang Ginoo sa Divine. Kung magsalita ka nga, I curse you in the name of Jesus, that is using the name of the Lord thy God in vain. Wala naman na in vain.
Kung sinabi niya nga prepare sa ng Panginoon bilang isang presidente, that's her prayer. That is her prayer. That is her plea. Na kung ano man ang kanyang destiny, preparar na sa sang Diyos, ganyan ang kanyang faith. But of course, how the fuck do you know about faith? Paano mo naman malaman ang pinagsasabi ni Presidente Sara tungkol sa pagmamahal ng Diyos? Ano naman ang alam mo sa walk with faith in your heart? Ano naman ang alam mo, Bilatsing Iloy? Ang alam mo lang ang mangtsupa kasang mga tarugo. Ito, may bago akong kwento. Lampingasan isa ang lamok nga may anemia. Ho. Ang itsura mo, lamok nga may anemia, tapos gaamo pa tsura, akala mo maganda ka, itsura mo do adi ka, kuging, wala ka tulog, 10 nights na nagbira-bira ka na naman yung diputa, shabu. Tapos ang shabu nilagyan mo sa albatros, kaya yan ang amats mo, hindi ka na marunong mag-compose sa mga thoughts sa mind mo nga gaga ka. Watching from Canada, how are you? Dapat nagpa-Gcash ka mo sa akin, Bilatsing Iloy. Ay, hello, Sas Rogado Saset. How are you? Oh my goodness, I'm your follower. Gustong-gusto ko talaga si Sas. Welcome. Inining iyo di puta, ning kaplog, ning satanista, ning Bilatsing Iloyo. Pati na naman ang Diyos nga nananahimik, gingamit naman sang gaga. Wala ka nang ibang alam. Diyan ka balaw, mag-learn ka kay Saso kung paano sa maglagay sa kanyang mga hulubaton ng kanyang mga proverbs doon sa Facebook nga parang scientist nga gaga ka. Ang mga ginasulat-sulat niya, gina-prepare, don't use the name of the Lord thy God in vain. Stop using the name of the Lord. Anong gigamit ni Presidente Sara tungkol sa Diyos? Lord, Lord, magpa-jar-jar ako ngayon, Lord. Maawa ka sa akin, bigyan mo ko sang lakas na makabuka ka ko ng malaki. Ginamit ka sa ganon. Ang mga vain, if you're cursing someone, if you're using his name and swearing, cursing, defaming, blasphemy, wala naman sa may sinabi, kinwintuya tungkol sa kanyang faith, puro gaga ka. Bilatsing Iloy kang bigaon ka. Ang dapat na focus mo ngayon kung paano mo mabigyan ang anak mo sang another na naman nga tatay. Araw-araw may dinadala ka, gabi-gabi sa bahay yung ginapick up mo sa bar. Sabi sang iyong driver, gapulot ka doon sa iba-iba nga mga titi, tapos ginapakita mo sa anak mong bading, lalaki ang anak mo nga hindi disinti nga bading, he is not going to grow up as a decent LGBTQ. Magiging chipipay nga katulad mo, kawawa naman kay Tony Pupuni. Don't worry, tatawagan ko ang DSWD, help is coming, my child. Dapat ang ginapokus mo ngayon, ang Bilatsing Iloy ka, kung paano ka na naman makainto, makacharito sulis na naman sa 10 years younger nga tarugo para i-present mo na naman sa mundo nga kunyari may naluyag sa'yo. Na kunyari may gusto sa'yo, gastusan mo na naman. Yung ang husband mo tong bonjeng, ikaw naman ang gumastos ang everything, pakasalan ka, pinalamon mo. Binilan mo sang lahat ng mga damit, ginayuda mo ang bonjeng. Inayuda mo sa para kunyari, 1 month palang Bilatsing Iloy ka, nagsabi ka, pakasal kayo. Kasi gusto mo nga i-present sa social media yung diputa ka, ikaw ay isang lababol nga nga tiyanak. Sino magmamahal sa yung tiyanak? Kagindinay ka gani isang Iloy mo. Sang nanay mo nung ipinanganak ka kasi tarsier ka nga iti. Ginsabihan niyang lahat ng tao nga anak ka sang labandira nga pangalan si Auring. Yot! Ang sabi sang Iloy mo nung pinanganak ka, sabihin sa mga tao na ang nanay mo ang labandira nga si Auring, nga kinantot sang isa ka mangkaw. Kaya ka doon gin-isolate to. Doon sa bahay sang lula kag lulo mo, Bilatsing Iloy, ang pamilya mo. Puro kayo lahat mga satanista. You grew up with a mother who was a whore. Ang Iloy mo gapinakantot sa iba-iba nga hotel sa Butuan. Kaya nga ngayon ginabugres ka na naman sa pamilya mo, hindi ka na naman makauwi sa inyo kasi nakalkal na naman ni Bugres ang mga red diaries ang nanay mo nga alputology dahil sa iyo. Gabutang-butang ka pati ang Diyos ko, kag ang Diyos ng lahat nga tao na nanahimik. Sa langit nagachil-chil si Jesus Christ, inyo diputa ka, siya na naman ang iyong ging question. You will never fathom the understanding of God. Bakit hindi siyang tanungin mo, Lord?
Bakit ako naging kaplog? Lord, bakit ako naging manyak? Ganon, tanungin mo si Jesus. Anong klaseng dugo nga kurukukok ang ibinigay niyo sa akin, Lord? Bakit hindi ako makontento sa isang titi? Tanungin mo si Jesus, baka may sagot. Gaga! Chiloy mo. Tanungin mo si Jesus Christ kung bakit ka naging palakantot. At bakit ka nagapang-agaw sang titi na hindi sa'yo? Dapat yung tanungin mo, Lord, bakit mo ko ginawang undin? Lord, bakit mo ko ginawang tiyan na kalimaw sa banga? Bakit ito naging itsura ko, Lord? Galit ka ba sa akin? Bakit yung sinumpang pagmumuka ko? Yun ang tanungin mo kay Jesus. Huwag mo yang damayan ng ibang tao, your story and your questions. Dapat, ang gina-question mo ang tungkol sa sarili mo. Huwag ka mag-question tungkol sa ibang tao. Questionin mo ang langit. Kung bakit ipinanganak ka sang alput mo na iloy na ang itsura mo, alien. Kung bakit ngayon gaamo ka na at kung bakit ngayon binubugres ka ni bugres. Tanungin mo ang Panginoon kung bakit ka naging magnanakaw sang tarugo. Bilatsing iloy ka righteous sang alput para magtanong sang faith ng isang tao. Akala mo man ang linis-linis ang yudiputa nga ang favorite dessert utchas. Araw-araw kagakain sang utchas kagakumpisal sa simbahan. Ilang beses ka bininyagan, hoy Jam Maligno, Jessica Ann Maligno Bigaon. Ilang beses ka bininyagan kaging confirmation sa simbahan. Ha? When was the last time you prayed our Father? When was the last time you called Jesus Christ? Na para isalbaro niya ka to save your soul. Dahil ngayon ang kaluluwa mo doon ka na sa asupres ang impyerno. Hindi ka inaano ni Presidente Sara. She's not doing anything wrong to you. In fact, you do not even exist, not even in her conscience. You are an air. You're nothing. You're not even a dust. Para kay President Sara, wala kaga exist sa kanya. So bakit bilatsing iloy dumapatay kagidyas ang pakalain sa kanya? Ang ugali mong yudiputa, kayo nang i-question mo sa taas sa langit. Kung bakit ka nagkaroon sang tulo nga ang lumalabas sa putay mo darigold. Kung bakit ang galabas sa putay mo gayilo-yelo nga green, nga daw bulaho. Bakit ako nagkatulo, Lord? Bakit hindi po ako kontento sa isang titi, Lord? Bakit po ako, Lord, naging kabit? Yun! Tinatanong mo ang Diyos ang tungkol sa faith ni President Sara, tanungin mo muna kung bakit ka naging burikat. Bilatsing iloy ka, ipokrita ka numero 1, dapat ipalitan sa Webster Dictionary. Ang meaning sang ipokrita, ang word nga ipokrita, palitan, Jam Maligno. You are the epitome of a hypocrite. Bantayira kang bilatsing iloy mo, sarili mong putay, hindi mo malagyan antibiotic para mawala ang lahat ng mga insekto dyan nga kung magkalam na naman kumati ang putay mo, pati ang 20 years old nga mga bata. Ang bilatsing iloy mo, ginapuison mo ang mga tarugo. Ito ang kwento sa akin, sandali lang. Share the live, share the live. Daw si Sinu ang gaga nga kaplog. Bilatsing iloy magpakuno-kuno. Naka-private ang mga accounts ng pamilya sa bilatsing iloy. Nagsara kayo sa mga Facebook nyo dahil kay unano. Okay lang, no problem. Sandali. FBI! Kalkalani ganing nyo, di puta ni nga pamilya nyo. Hindi kayo marunong magsaway sa bilatsing iloy nyo nga undin. Are kay pakalkal ka kasakon nga group of companies nga taga Pentagon. Kalkalin takang bilatsing iloy mo, sandali lamang ha. Diyan na din ako nga FBI man. Ginapakurog mo gidang unod ko, alam mo kuwang kuwa mo tulang galit kung bilatsing iloy ka. FBI, halin mo na kayo dito, kalkalin nyo ni mga kodak sa bilatsing iloy niyo. Akala nyo, kay nagla kayo sa profile nyo, hindi ko makuha mga picture nyo. Try me. Sino na nag-Gcash sa akin? Sandali lamang po. Baw, bilatsing iloy ang nag-Gcash sa akin, 200 pa lang. Dagdagan nyo ang Gcash ko. Hindi na kuya mamaya mag-continue bilatsing iloy pag wala ko Gcash.
Villojan, how are you? Good evening. Convert to cash na lang nibing 1,000 bilatsing Iloy. Bigyan nyo ko Gcash pala, lolo. Naari na, meron ako ang itsura sang kapatid mo nga dinosaur, damay-damay na to ha. Sabi sang iyong mga kaibigan noon nga binaldog mo rin pinangutangan mo tapos hindi ka nagbayad nga sapat ka binili mo shabu. May na BF din siya, Coast Guard baby boy. Bata pa mga 20 plus edad siguro, humana sila iyot-iyot. Ginapost niya sa SOCMED ang laki, then one day bigla na lang ang laki kumala sa kanya. Ngayon, nagalit sa siniraan niya, yung lalaki pinagkalat sa SOCMED na pinirahan lang daw siya. And everything pati sa work ni Guy, sinira din siya. Sinira din siya. In short, napahiya talaga ang Guy. Wala nang mukhang iniharap na sira ang buhay ni Guy. Piniflex pa niya. Yung Guy dati, nagulat na lang yung Guy kasi kalat na pala sa SOCMED. Puno na sang kantsaw na sila pala ni Maligno. Sayang yung Guy may itsura pa naman, pinahiya lang ganun kang bilatsing Iloy mo, pinagkakalat mo pa, proud ka nga pinirahan ka. Don't you even realize that every time you tell everybody na ikaw ay pinirahan lang, ibig sabihin pangit ka. Ibig sabihin kung pera ang habol sa'yo, hindi ka marunong magtsupa, hindi ka marunong magsupsup sang tarugo, wala ka talent. Ibig sabihin nyo, di puta ka, mabaho, malangsa ang iyong putay kasi ang habol sa'yo pera lang. So ano pala ang iyong use? Ha, inutil? Kung pera magkano ginabinigay mo bilatsing Iloy, milyones? Putotches ang pamilya mo kung hindi ka mang iskameres, ang gaga ka, wala ka naman sang ayuda nga ibigay. Ibig sabihin, kung pera lang katulad kay Ay de las Alas, sorry lang Ay de las Alas ha. I have nothing against you, pero gina-example ko lang to. Kapag tayong mga babae, mas matanda tayo sa mga ginapangasawa natin nga lalaki kasi gusto natin whitely gorn or gusto natin mas bata-bata kag medyo lusaw nga similya ang nagalabas, huwag kang ambisyosa kung ikaw mahaba ang babalo, butlog ang mata, dumay goiter ka, or ikaw 3-4 ang height mo tapos ubod ka ng pangit tapos matanda ka pa 20 years. Huwag ka mag-expect bilatsing Iloy, 45 years old ka, mapaitot, mapakantot ka sa 20 years old katulad kay Idol Salas. I feel sorry for her. But what did you expect? Even Angelina Jolie and Jennifer Aniston got cheated on. Naniwala ka sa mga gago ni nga mga kabataan ni mahilig pa na sila sa bumbatsuanay. Pagdating natin 45 years old, pinupulikat na tayo di puta sa dog style. Hindi ka na makaganon-ganon tapos ang basa-basa sa putay natin mga 1 minute na lang minsan 2. Naniwala kayo sa 20 years old, ikaw 45 ka, naluyal sila sa'yo, darating panong kukulubot ka, ang balbalo mo gahaba, ang mata mo nga dumay guiter ka nga gadako-dako, ang mata mo bilatsing Iloy nga dumay katarata ka na. Hindi mo mapigil, tingnan nyo si Vicky Bello, si Vicky Bello hindi ko talaga gusto. Ang itsura ngayon ni Vicky Bello, do si kamatayan na sa kahit ano niya pa ka-expert sa kanyang muka, pero si Hayden nga kanyang asawa, he is still good looking. They're like fine wine. They age with grace ang mga lalaki kung saan sila gatanda. Ang mga lalaki doon sila nagayamines. Tayong mga babae gagorgor, kaya nga ako bilatsing Iloy, maya-maya kung nagapangugas ang aking guya. Sang face ko gamit ang Oasis of Bugres, Oasis of Beauty by Iloy Bugres. Para bungga ang face at the age of 47, babab pa rin ako. Tapos mag-inom kayo sang marami nga pineapple juice para ang putay mabango. Tapos lagyan sang sabon ko ang putay nyo para hindi mapanghi. Nag-asa ang mga yudiputa nga mga mamasang maluyar sa inyo ang 20 years younger, it's not gonna happen. Si Angelina Jolie gani bilatsing Iloy nga kagwapa na sa kanya gincheat pa sa ni Brad Pitt. Ngayon palapatol ni Patula ang bigaon. Ginapamabaya ginasabi sa buong mundo nga ang habol sa kanya gipirahan lang sa sino ang nagsabi sa iyo. Na kung ikaw ay may gustong lalaki, may nainlaban ka, ang pagkainlab mong bilatsing Iloy ka do para kang bakla, sobra ka pa sa bakla. Mabuti pa ng ibang LGBTQ ginapakasalan. Ginatuod-tuod pa, ginatutuanan pa sa mga lalaki katulad kay Kaladkaring ginakasal. Ikaw, alam mo sa sarili mong bilatsing Iloy ko do, si kamatayan ka nga halimaw sa banga.
Nag-asa ka? Tutuanin ka sa baby boy? Pinatsi ngayon pa lang ang itsura mo, dula mo ka na nga may amnesia. Sino ang nagpasalig sa'yo? Tapos pahiyain niya ang lahat ng mga tarugo binatsing iloy ning satanista nami patyo no. Sana sa katulugon mo jam, kaplog maligno, sana ma-heart attack ka, ma-cardiac arrest ka lahat ng mga lalaki nga pinahiya sang iyo di puta, magdasal kayo kay St. Jude. Dasalan nyo nga ma-heart attack ng kaplog para magkaroon ko sa justisya, pero pasalamatan nyo na rin ako. Kasi dahil sa akin kahit papano nakabalos nga mo sa gaga. Ang bilat sing iloya, hindi ko ya pag let's go platform yuta nyo. Pag let's go mo kung tinampa, taka walang let's go dito. Mag-content kayo sa content nyo. Pasok-pasok ang bilat sing iloy nyo. I do not follow back anybody. Let's go. Walang count me in sa akin. Diado naman ako sa inyo, bilat sing iloy, 1.2 million ko. Kayo ang mga kwa nyo, followers nyo, 100,000, 200,000. Minsan mga 20, pulo lang, tapos wala. Ang lahat na makikita nyo dito, nga let's go, bilat sing iloy, murahin nyo. Let's go, kamo kung mga sapat, kamo, ang paghihirap ko dito nga marami manuod sa akin, tapos mapasakay, ride on. Yuta nyo. Pasensya lang kay Ay de la Sara, sorry talaga idol naman kita. Pero dyan ka talaga nagkamali. Nang punong pumatol ka sa klase ng anak mo kasi alam naman natin kung tutuusin kung hanggang saan lang ang ating physical attributes, di ba? So kung alam mo sa sarili mo nga hindi ka naman talaga kagandahan, huwag ka mangarap nga tutuanin ka sang 20 years older, younger than you. Kung wala ni sa benepisyo, in love sa'yo ang lalaki, ay ala, huwag kayong hangal. Ining mga yudi puta nga mga 20 years old na kumakantot sa inyo kung ikaw ay 45 years old, hahanap sila ng fresh. Alam naman natin kung 45 na tayo, hindi na tayo fresh. Nonetheless, kung kakain tayo sa mga bunga-bunga nga mga organic, tapos araw-araw go-overdose tayo sang glutathione tsaka pineapple juice. Pero hindi na kita talaga kakantutan mga 3 times, hindi na tayo pwede, gapulikat na tayo. Hindi totoo nga kaya pa sang 45, 47 years old na unless gasyabu ka. Nga ka pwede ka pa kabumba-bumba yun di puta, 1 round pa lang gani, minsan bilat sing iloy, plakada na ko. Kaya wag tayo magsinungaling sa sarili natin. Mga 10 years ago, yes. Pwede pa ko mga 5 rounds ganun, pero ngayon, yuta. Kainin na lang ko ni Daddy Bugs, bye-bye, sayonara, dinara, ganun na kako. Minsan ka pa sakit-sakit ko, ulo ko, migraine, kung gusto ya talaga magbakbakan na festival, hindi ko na kaya kasi masakit ang mga balakang ko. Kaya dapat sa mga ganong mga edad, huwag kayong mangarap sa mga fresh. Ang mga kaidara nyo ang hanapin, mga kaidara natin, mga 47, 45, ganon. Mahilig kayo bilat sing iloy sa mga baby boys, tapos gurang-gurgur na kayo ang mga putay sa mga gurang, hindi na nag-smile, guys. Ang ating mga putay na unless kahit pinkish pa nga eh. Hindi nagaganon ang mga pikpik natin na katulad ng dati. Ang pikpik natin usado na stress. Ganito na mga pikpik natin. Ganon na ang muka. Wala na dasang kasinungalingan. Ang totoo lamang. Hindi na fresh nung tayo 25 years old or 30 years old. Gaganon pang putay. Kunti lang ang opening. Ganon pa lang. Pag nag 45, 47 ka na bilat sing iloy, stress na ang putay. Gaamon. Malungkot ang itsura sa putay. Yan ang i-present mo sa 20 years old. Hahanap na sila sang maliit ang entrada. Araw-araw makuminyo ya 45 years old bilat sing iloy, tapos ang gusto nyo magkain sa putay nyo 20. Okay lang ka mo? Again, hindi ko kaway sa idol ko sa tanging ina. Pero ito'y katotohanan lamang, sana wag ka na magkamali. Piliin mong lalaki at least much older than you. Kasi mga 20 years old, wala benefits lang na tingin na sa'yo, insurance. Wag masyadong ambisyosa. Sandali lamang, ang inyong mga ay wala, pag sa may pag-Gcash akin, okay, bye, bilatsing iloy. Lalayas ako. Wala sa Gcash. Yes, Sas, Rogado, Saso, Dirifota, I love you. Gusto ko si Sas kasi matalino si Sas, grabe ang utak daw scientist.
Feeling ko si Sap na-graduate ko sa university ni Harry Potter. Ito ang mga gina-follow ko yan, nga mga kwan, nga mga influencers, nga mga nagbablog, mga Kanday Sas, Kanday Tio Moreno. Ganon ang mga pina-follow ko, mga matatalino, sina Attorney Guanzon. Hindi ko ga-follow sa mga putyo-putyo, nga mga chismoso. Gusto ko yung mga scientist, mga nag-graduate lang kay mga Harry Potter University. Pero yung iba, kaliwali. Gagawin ka lang na yung insurance sa mga palalulo. Correct? Do si Sino ang bilat sing iluya magpasipala, do si Sino sa mag-question sang desisyon sang Diyos. Kung nag-decide man ang Panginoon nga si Presidente Sara sa 28 nga gaga ka, wala ka na doon, nakialam ba si Sara sa yung bilat sing iloy ko nung chinupa mong tarugo ni Wilmar? Kag nagtsupa ka rin sang ibang nga tarugo nga may mga asawa, pinakialaman ka ni Sara Duterte? Wala ka nga ga-exist sa kanyang kukuti. You do not exist, not even in her conscience. Tapos may pakialaman niya pati ang pagsabi tungkol sa Diyos, wala kalabot. That's her prayer. Ano naman ngayon kung mag-post dyan sa Godfather Kagel, Holy Queen? Ano naman ngayon kung mag-oh my God siya dyan? Kailan nagkaroon sa kaso kung na-convict si Sara Duterte sang murder? Kailan siya nagkaroon sa conviction na siya isa kriminal? Para pagbawalan mo sa nga magsalita tungkol kay Jesus Christ? You di puta kay purkutay bilat sing iloy mo ko tampuyungon kang gaga ka gustong-gusto ko gini sa aperkaton. Kung may magsabi lang sa akin, okay sige iloy bogres, uwi ka sa Pilipinas, ako bala sa'yo. May maganon sa akin pa kahit sa bagun mo sa direo, aperkatin mo sa bigyan kita pagkataon nyo, di puta. Madunol ka gisakon kaliit-liit, hindi puta kang lamu ka nga anime. Hindi ka magising sa akin 10 years pag ako dito ang nagsumbag sa'yo kung flying kikinta ka. Mayo kung pulutong kang bilat sing iloy mo, ikakamatay mo tulad kung ako ma-flying cake sa'yo. Wah! Alpot, ambisyosa, bilat sing iloy, ginapay blood, kusang gagaya. Pati pa yung pangamuyo sa isang tao, pati yung dasal, ginapakialaman. Hindi ka nakikialam sa'yo si President Sara nga may tulo ka. Wala nga siyang comment na ang lumalabas sa putay mo, gold. Ang kulay sang lumalabas sa putay mo, greenish, yellow, bilat sing iloy ka, may antibiotic, hindi kaya.